Bago ang lahat, sa nakarang celebrity game parang tinuldukan ni Giannis yung karir ni Sham. Parang nagkaroon ng feud yung dalawa. Ni-roast pa ni Giannis sa live TV or live streaming platform itong si Sham na sinabi niyang hindi marunong mag-basketball. Ang tagal sinubaybayan ni Sham itong si Giannis sa trade market na hindi naman natuloy. Na ang lumabas pa parang na-prank lang siya ni Giannis at ng buong Milwaukee Bucks. Na mukhang totoo naman na na-prank ni Giannis itong si Sham or ginamit lang ni Giannis itong si Sham dahil sa isang investment. Nalaman kasi ni Commissioner yung ginawa ni Giannis na nag-invest siya sa isang app or website na pwedeng mag-predict or pwedeng tayaan ang mangyayari sa politics or sa isang sports. Or ibig sabihin sa current events, pwede mong tayaan kung anong pwede mangyari doon or mag-invest ka ng pera. Ganito gumagana yung website na in-endorse ni Giannis. Katulad na lang sa trade niya kung saan siya mapupunta. Kung sa Knicks ba or mag-i-stay pa rin siya sa sarili niyang team. Ang pinakakilala kasing website na katulad ng in-endorse ni Giannis yung Polymarket. Kaya nga minsan natatawa na lang din ako kapag sinasabi sa comment section, talo Lakers mo. Talo nga, kaso iba naman yung nilagyan ko ng prediction, kaya panalo pa rin. So isang example doon nung kakaumpisa pa lang ang season, kung si Bronny magiging starter sa isang game dito sa Lakers. Naging starter siya noon versus Milwaukee Bucks, kaya pumaldo agad kahit isang beses lang siya nasama sa starting lineup. Nung time kasi na yon, ang dami nang hate kay Bronny, kaya maraming pumili ng no bilang starter siya sa game. Nasa pang 14 games pa lang yun sa season, kaya nung nilagay, bigla na lang akong kabig na pabili ng ilang case ng beer at pizza. Wala lang, sinare ko lang. Ganun kasi tumakbo yung in-endorse ni Giannis. Ganun kasi tumakbo ang business sa NBA mula sa haters, supporter, trade rumors, sa mismong game at sa magiging prediction ng outcome ng season at kahit sa player, pwedeng pagkakitaan at gumawa ng business. Yung ginawa naman ni Giannis, parang sinasakyan niya yung mga trade rumors na binibigay sa kanya at lalo niyang pinalalakas yun kapag nagpo-post pa siya sa kanyang SOCMED account. Na dahil sa mga report ni siya magiging active yung site ni Giannis na based doon kumita ng 23 million ang site na in-endorse ni Giannis after ng deadline. Regulated kasi yung app or size na in-endorse nitong si Giannis or nag-invest siya. Walang magagawa si Commissioner. Hindi pa alam kung pwedeng isuspinde si Giannis. Isa pa, superstar din siya. Wala din naman binrake na rule itong si Giannis dahil 1% lang ang pwedeng maging share ng isang player sa mga ganitong website or app. Allowed naman kasi yon sa collective bargain agreement. Unang lusot kasi ni Giannis, nag-announce lang siya na nag-invest siya sa site or sa app after ng deadline. Siya yung unang basketball player na naging stakeholder at binanggit din ni Commissioner napakaliit lang ng share ni Giannis para ma-involve sa issue. Lusot na siya sa part na to na hindi naman kinonsider na katulad ng ibang site or sportsbook na na-involve yung ibang player, kundi isang trading site na parang stocks or forex. Pero ang mag-i-invest yung mga tao doon sa magiging outcome ng current events. Kaso meron pang isang issue na pwedeng masilip si Giannis. Pwedeng mahuli or maban si Giannis kapag inimbestiga ng NBA o regulatory or kung sino man pwedeng magreklamo kay Giannis kung kailan talaga siya nag-invest or nagkaroon ba si Giannis ng tinatawag na inside trading. Dito kasi pwedeng sumabit si Giannis kung meron siyang kaibigan, kamag-anak or kahit sinong kadikit niya ang nag-invest sa magiging outcome ng kanyang trade, papatak yun sa inside trading. Ganun naman kasi kalimitan ang ginagawa sa inside trading. Hindi siya mismo ang pwedeng maglagay or mag-invest sa magiging outcome. Pwede niyang gumamit ng ibang tao. Sa casino, pwede kasing ilaglag ng player ang isang game, katulad na nangyari kay Terry Rozier. Pero kay Giannis, ang ginawa niya, parang kinontrol niya yung market. Na parang lumabas pa na ginamit talaga niya si Sham dahil 2 weeks before ng deadline nagkaroon kasi ng report si Sham na ready na si Giannis na magpa-trade at meron ng mga teams ang sumusubok na makipag-trade sa Milwaukee Bucks nun. Ang pamimilian lang kasi nun, magi-stay ba siya or aalis. Sa tulong kasi ni Sham at sa mga report niya, meron kasi mga team doon na frontrunner na pwede talaga makakuha kay Giannis. Pero hindi natuloy at ang pinakamalaki pa doon, nagstay pa siya sa Milwaukee Bucks. Para pinagkakitaan lang ni Giannis itong si Sham at mukhang alam din ni Sham yung nangyari. So ban si Giannis na makipag-trade or gumamit ng kanyang site na in-endorse na makokontrol niya yung outcome. Pero hindi namang imposible na ipagamit niya sa iba or magbigay siya ng tip.
Papatak yun ng inside trading at hindi naman papatak yun na nanlaglag siya ng laro. Wala di umanong balak pakialaman naman ni Commissioner yung ginawa ni Giannis. Kaso merong mga NBA player ang tinitingnang sundan yung ginawa ni Giannis na mag-invest sa ganitong mga website na pwedeng mag-result sa mas malaking problem. Hindi ka maglalaglag ng game, kukontrolin mo lang kung anong pwedeng mangyari na pwede makaapekto yon sa actual trade market sa NBA mismo kung merong mga player pa ang susunod or mag-i-invest sa katulad ng Kalshi.